Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So kung inyong nakikita dito sa pamagat ng ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito ay nasabotahe di umano itong Chocomocho Flying Titans kung kaya sunod-sunod yung kailang pagkatalo dito sa nagaganap na PVL Open Conference. So ito yung ating pag-uusapan dito mga kapolitika kasi ito yung mga lumulutang na issue ngayon dito sa social media at usap-usapan na baka naisahan daw itong Chocomocho kasi alam naman natin doon sa All Filipino Conference ang nagtunggali po sa final round ay itong CCS or itong Creamline Coal Smasher at Chocomocho at actually napag-usapan na natin ito doon sa ating previous video yung Creamline na baka nasabotahe rin sila dito kasi ilan sa mga players nila ay kinuha nga dito sa national team para maglaro but sad to say na hindi naman sila pinaglaro kundi na bangko lang. Okay, and on the other side is itong sa Chocomocho Flying Titans kasi sa Creamline is maganda ang naging strategy ng kailang coach kung kaya yung team nila is nakabangon mula doon sa unang pagkatalo kontra sa PLDT. Okay, but dito sa Chocomocho ang nangyari is kabaliktaran. Hindi na nga talaga tuluyang nakabangon yung kailang team at even yung kailang import ay hirap din na buhatin yung team ng Titans. Kung kaya ngayon ay malakas yung mga ugong-ugong at usap-usapan online, pinag-uusapan nga na baka nasabotahe at sinadyang pilayan itong Chocomocho Flying Titans. Okay? So ano ba itong ibig sabihin na nasabotahe or napilayan? Kasi nakikita natin dito na si Cherry Nunag itong middle blocker ng Chocomocho doon sa naunang laro sa AVC Cup. I mean doon sa laro sa kontra sa Vietnam ay hindi naman pinaglaro itong si Nunag. Okay, actually convert nga siya into libero but sad to say is hindi rin siya nakapaglaro base doon sa nakita natin doon sa performance ng Team Alas kontra sa Vietnam noong nakaraang buwan. Okay, but ngayon is dito na naman siya sa Team Alas at na-exclude po siya. Okay, hindi na isinama itong sinunag dito sa Team Alas sa top 14 kasi basically ay 14 lang na players yung kukunin ng national team para ilaban dito sa nagaganap na CV League. Okay, so hindi kasali dito doon sinunag sa top 14 and at the same time itong si Gemma Galanza. But actually napag-usapan na natin si Gemma Galanza doon sa ating mga previous vlog mga kapolitika. But dito tayo sa sa Chocomocho Flying Titans kasi aside dito kay Nunag ay kinuha rin dito sa Chocomocho itong kailang star player na si Cici Rondina. Okay, but actually okay itong si Cici Rondina kasi nakita naman natin doon na nagpamalas nga ng kanyang galing at talagang binabad din talaga siya ni Coach Jorge De Brito. But ngayon iba ang mga usap-usapan online. Most especially nga na itong mga basher ni De Brito ay talagang nakikita pa rin natin yung mga yung mga negative na comments online mga kapolitika at ang sabi nila ay sinadya daw na kunin itong si Cici Rondina para wala silang key players dito sa ginaganap na PVL Open Conference. Okay, so ang tanong ngayon ng nakararami ay at aking personal na tanong rin is talagang nga bang nasabotahe itong Chocomocho Flying Titans kung kaya sunod-sunod yung pagkatalo. Okay, in fact is isa lang yung panalo nila doon sa first round kasi is today is magtatapos na po yung first round mga kapolitika. So magpuproceed na yung round 2 sa susunod na mga araw. Okay, so dito sa pagkatalo ng Chocomocho Flying Titans, sa tingin ko naman ang tanong doon kung nasabotahe nga ba itong Chocomocho Flying Titans ni Coach Jorge De Brito kasi isa rin si Coach Jorge aside dito sa mga players ng Chocomocho like sila Diana Wong at itong kanilang import na si Zoe Faki ay sinisisi. But on the other hand, may isa pa silang sinisisi ngayon itong si Coach Jorge De Brito dahil daw kinuha itong key players ng
Titans. Okay, so gaano man ito katotoo mga kapolitika, sa tingin naman natin ay to be fair naman dito in both sides, sa Chocomocho at sa Team Alas, ay sa tingin naman natin hindi naman yon ang talagang intensyon ni Coach Jorge De Brito. At bakit natin nasasabi yon? Kasi nga sinasabi na natin dito sa ating mga previous na talakayan na meron ring mga kinuha naman ng mga players si Coach Jorge De Brito dito sa Akari. Okay, kasi itong Akari ay ito yung previous na club team ni De Brito. At kinuha niya nga dito itong kanilang spiker na si Nisperos. And in fact, si Nisperos nga is parang ilang minutes lang siya na nilalagay dito sa loob ng court at nilalabas kaagad. Okay, so nakikita naman natin doon na fair naman itong coach na si De Brito. And at the same time, itong si Fifi Sharma, isa sa mga magaling na blocker yan during UAP days. At nakikita naman natin doon na ginamit rin ni De Brito itong si Fifi Sharma. Kinuha rin dito sa Akari. Okay, kasi kung ang purpose ito ni De Brito na pilayan lang itong Creamline at Chocomocho, ay sana hindi niya na lang kinuha din yung mga magagaling na players, key players ng Akari Chargers. Okay, so as a matter of fact, hindi nga talaga sinadya at hindi talaga purpose ni De Brito na pilayan itong Creamline at Chocomocho Flying Titans. Mga kapolitika, ito lang ay base sa ating personal na ating personal na analysis at opinion dito sa mga akusasyon ng mga netizen, most especially ngayon na nagkakaroon ng blame game. Okay, so hinahanapan kung sino ba yung sisisihin dito sa pagkatalo, kasi minsan sinisisi itong coach ng Chocomocho, minsan sinisisi din itong import at ibang mga players at yung pagbalasa daw ng mga players sa loob ng court. Okay, sa sinasabi na nga natin mga kapolitika, hindi naman ito yung end of the world dito sa Titans. Marami pang mga araw at mga conferences na pwede silang bumawi. Okay, ang technique lang talaga dito, ang tip dito is kailangan na kumuha sila ng magagaling na players. Most especially kung magkakaroon naman ng open conference, sana ito ay lesson learned na rin. At ang sinasabi ko nga na dapat yung kunin nila is yung subok na players na, for example, yung nakapaglaro nito sa Pilipinas. Kasi pag kumuha sila ng players sa hindi nila kilala, ay parang sugal yan, di ba? Okay, so it means na whether mag-work or hindi yung kukunin nila na players, most especially kung yung players na yun ay hindi sanay sa mga pagiging import or hindi siya flexible na players. Kasi ang volleyball is about flexibility rin. Kailangan mong makipagsabayan iba't ibang klase ng laro, whether it is Asian, European or American na type of game naman yan. Okay, so again mga kapolitika, wala pong pananabutahe na naganap dito sa ginawa ni Coach Jorge De Brito, kasi yung Akari is kinuna niya rin ng players, ang Creamline kinuna niya rin ng players, at itong Chocomocho ay kinuna niya rin ng players. So ibig sabihin po nun is equal lang itong ginawa ni De Brito dito sa pagkuha ng mga players sa PVL. Okay, binigyan natin ito ng reaction at opinion mga kapolitika, commentary, kasi ito yung mga lumalabas online at mga usap-usapan nga, hindi matapos-tapos itong akusasyon dito kay De Brito. Okay, and to be fair naman, kung kaya ginawa natin ito ng ating personal na reaction at personal na views, ano ba yung ating nakikita dito sa sinasabi at mga akusasyon tungkol dito kay Coach Jorge De Brito. So kayo mga kapolitika, sa tingin nyo ba ay nasabotahe itong Chocomocho Flying Titans, kung kaya ngayon ay sunod-sunod yung kanilang pagkatalo dito sa nagaganap na PVL Open Conference? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.